Kumusta ka? Alam mo, minsan talaga, lalo na pag leader ka, ang hirap, no? Yung parang ang daming kontra o parang ang bigat ng sitwasyon. Ngayon, sisilipin natin yung ilang mahalagang ideya. Galing ito sa isang material, sadyang para sa mga leader na yung nga, dumadaan sa pagsubok. Yung Rising Above Resistance ni Chris R. Villasis. Ang ganda ng laman nito, may mga tanong, may exercises, tapos mga practical na steps talaga. So, ang goal natin ngayon, himayin natin to. Kunin natin yung pinaka-insight, no? Yung mga aral, kung paano ba maging matapang, maging efektibo, kahit na parang ang hirap ng dinadaanan. At titingnan natin to gamit yung perspective ng pananampalataya, kasi yun yung core ng material. So, kung gusto mong lumalim yung pag-unawa mo, pero ayaw mong malunod sa info, para sa'yo to. Okay, simulan na natin. Unang-una siguro, pag-usapan natin yung ano yung mismong ideya ng resistance, yung pagtutol. Kasi 'di ba, pag may kumokontra, automatic na iisipin mo ay mali yata ako. Mhm. Yun agad eh. Parang negative agad yung dating. Tama, pero may ibang anggulo dito eh. Oo nga eh. At yun yung parang powerful na shift sa mindset. Kasi hinahamon ka ng material na to na, teka muna, paano kung yung opposition na nararanasan mo, hindi pala sign ng pagkakamali? Paano kung confirmation pala siya? Confirmation? Paano confirmation? Confirmation na baka nasa tamang landas ka. Yung landas na mahirap, oo, baka hindi popular, pero yun yung kailangan. Kasi kung ganyan yung tingin mo, 'di ba? Mag-iiba yung response mo eh. Imbes na panghinaan, Imbes na umatras, baka lalo kang lumakas. Ganun ba? parang ganon. Pero syempre, andyan yung tanong, paano mo malalaman? Baka naman katigasan lang ng ulo to, 'di ba? O baka hindi ka lang nakikinig sa valid criticism. Oo nga naman. Dito na siguro papasok yung sinasabi nilang pagkakaiba ng, divine calling sa personal na ambisyon lang. Exactly. Napakahalaga niyan lalo na kung faith-based yung leadership mo. Kailangan malinaw yung vision, pero hindi lang basta vision. Dapat nasuri mo saan ba talaga to galing. Nakaangkla ba to sa purpose na mas mataas, sa purpose ng Diyos para sa'yo, sa team mo, o baka naman, para sa sarili, para sumikat o para sa power. Kailangan ng honesty dyan. Oo, parang self-check talaga. May exercise nga dito, no, na parang ilista mo raw sa isang side, yung mga ambisyon mo, sa kabila, yung feeling mo na direction galing sa Diyos. Tapos tingnan mo, saan nagtatagpo, saan hindi. Para kang naglilinis ng salamin para makita man ng klaro. Tapos kasama din dyan yung pagiging handa na sumunod kahit hindi komportable. May tanong nga dito ano daw itsura ng pagsunod sa Diyos sa role mo ngayon? Lalo na kung ibig sabihin nun, iiwan mo yung comfort zone mo o gagawa ka ng desisyon na hindi popular. Hindi talaga. At pag sinabing mahirap na daan, dyan papasok yung takot. Hay, takot. Ito yung parang laging kalaban. Pero dito sa material, parang binabago din yung tingin natin sa takot. Oo. Kasi paano raw kung yung takot, hindi siya kaaway? Paano kung signal siya? Signal. Oo, parang signal light. Nagtuturo kung saan mo pinakakailangan gamitin yung tapang mo. Hindi mo siya babaliwalain, pero hindi rin ibig sabihin titigil ka. Sinasabi lang, uy, may dapat kang tingnan dito. Gets ko. Interesting. So, ang tanong pala dapat, hindi paano ko alisin ang takot, kundi paano nakaapekto ang takot sa desisyon ko. Ganun ba? Oo, parang ganun. Tiningnan mo ba siya o hinayaan mo lang na unconsciously, yun pala nag-drive ng actions mo this past year. Kailangan ng honesty dito. Grabe. So, hindi wag matakot, kundi kilalanin mo yung takot, tapos kumilos ka ng tama kahit may takot. Dito na siguro yung faithful risk-taking. Paano ba yon? Anong pinagkaiba sa pagiging reckless lang? Magandang tanong. Kasi yung faithful risk-taking, hindi siya yung, alam mo yun, sugod lang. Hindi siya talon sa bangin. Ito yung kumikilos ka kahit may risk, pero pinag-aralan mo, pinagdasalan mo, humingi ka ng payo, tapos may sense ka na ito yung tamang gawin kahit nakakatakot. May tiwala ka sa gabay. Okay. So may pag-aaral, may discernment, hindi bara-bara. Tama.
Yung recklessness, yun yung based lang sa emosyon o sa pressure o gusto mo lang may mapatunayan. Walang masyadong pag-iisip sa consequences or alignment sa purpose. Malinaw. So para magawa mo yan consistently, kailangan mo ng spiritual resilience, spiritual na katatagan. Paano ba yun pinapalakas? Hindi naman siguro instant yun. Hindi talaga. Walang magic doon. Pero simple lang yung mga principles. Kailangan ng regular na spiritual disciplines. Parang exercise para sa kaluluwa. Kasama dyan yung prayer, hindi lang yung hingi ka ng hingi, kundi yung nakikinig ka rin. Yung pagbabasa ng scripture for wisdom, tapos yung community. Community, like mentors, ganun. Oo, mentors, tapos accountability partners, yung mga taong pwede mong kausapin ng totoo tungkol sa struggles mo. Yung magpapaalala sa iyo ng katotohanan. Tinatanong ka nga rito, sino ba yung mga taong yan sa buhay mo? Gaano ka ka-intentional sa kanila? Ang practical nung exercise na fear-faith exchange. Simple lang, pero parang ang lakas ng tama. Sabi, isipin mo raw yung 3 takot mo na laging bumabalik. Tapos, kada isa, humanap ka ng verse sa Bible na parang sagot doon, tungkol sa power ni God, sa presence niya. Tapos, ito yung key. Isulat mo as personal declaration. Ulit-ulitin mo. Ganda niyan, kasi active hindi ka lang passive receiver. Gumagawa ka ng bagong kwento sa isip mo. Ang goal, ilipat yung pag-asa mo. Mula sa sarili mong galing, papunta sa pagtitiwala sa Kanya. Lalo na raw pag pagod ka na, pag feeling mo ubos ka na, doon ka pinakakailangang kumapit. May technique pa nga, yung capture and clarify. Parang brain dump. Ilista mo lang lahat ng nasa isip mo para mabawasan yung gulo, para makafocus. Oo, para ma-declutter yung utak mo. Helpful yun. Okay, so resistance, takot. Ngayon, desisyon naman. Pagdedesisyon kapag pressured ka, tapos ang daming uncertainty. May sinabi dito na baka yung pinaka-test hindi yung laging tama yung desisyon mo, kundi yung kaya mong magtiwala kay God sa gitna ng proseso. Kahit di mo pa alam yung dulo. Kasi gusto natin laging sigurado, no? Pero bihira yun sa leadership. Bihira talaga. So, paano mo ibabalanse yung analysis, yung paghingi ng payo, tapos yung faith, lalo na kung mabigat yung nakataya? Dito, maganda yung tool na faith-based decision matrix. Para siyang guide, isang framework. Paano ba ito ginagamit? Parang checklist ba? Parang ganon. May 3 filters. Una, scripture. May sinasabi ba ang Bible tungkol dito? Pangalawa, counsel. Ano sabi ng mga taong pinagkakatiwalaan mo, yung may wisdom, hindi yung puro yes lang sa'yo? At pangatlo, consequence. Ano yung mga posibleng bunga, hindi lang sa'yo kundi sa iba? Pag pinadaan mo sa 3 yung options mo, mas lilinaw kung alin yung mas aligned. Okay, so hindi siya formula para sa perfect decision. Pero proseso para mas intentional ka, mas mapanalangin, kasama rin dito yung timing, no? Yung kailan ka kikilos. Oo, crucial yan. Dito yung strategic patience. Paano mo malalaman kung si Lord nagsasabing wait or go? Kasi minsan pag nagmadali ka, Konsente. yun pa yung mali. Pero pag sobrang tagal mo naman, baka wala nang mangyari. So paano? Yun yung challenge. Paano mo gagawing active waiting yung paghihintay? Hindi yung passive lang. Paano ito magiging form ng courage? Yung tapang na maghintay sa kanyang oras kahit may pressure. Kailangan ng discernment. May experience ka ba raw na nagturo sa'yo niyan? Good question for reflection. Tapos, bilang leader, hindi ka lang solo. May team ka. Paano mo sila dadalhin sa uncertainty? Paano yung moral nila? Lalo na kung ikaw mismo, may duda ka rin deep inside. Ayan, dito importante yung authenticity. Hindi naman kailangan sabihin mo laak ng takot mo, pero kailangang maramdaman nila na totoo ka. May tanong nga dito, ano raw yung pinakamahirap na truth na sinabi mo sa team mo? Anong natutunan mo doon about transparency? Kasi yung trust doon nabubuo sa hirap. Nabanggit doon na yung empathy, yung pakikiramay, hindi siya kahinaan. Akala kasi ng iba dapat laging matigas ang leader. Hindi raw.
Actually, pag napipil ng tao na naintindihan mo sila, mas lalo silang nagiging open sa'yo, mas sumusunod. Yung pagiging model ng tapang, yung amin na, okay, mahirap to, pero lalaban tayo together, mas effective yun. Makes sense. Tapos may practical tip pa. Imbes na gusto kong maging matapang, isipin mo raw yung next faith-driven action. Yung isang maliit, specific na step. Oh, para hindi overwhelming. Halimbawa, bukas kakausap ko si ganito. Mas actionable. Okay, gets. So resistance, fear, decision, leading in uncertainty. Ngayon, integrity naman. Sa pang mabigat? Integridad. Yung alignment. Ang tanong dito, ano ba yung totoong cost ng kompromiso? Yung mga shortcuts? Yung pagbe-bend ng rules? Paano nito sinisira yung influence mo long term? At yung mas matapang na tanong, handa ka bang manindigan sa principles mo, kahit ang kapalit, posisyon mo o reputasyon? May integrity audit exercise dito. Para i-check mo, yung actions mo ba tugma sa values mo? Kailangan ng tapang para harapin yon. Pero hindi lang puro hirap ang focus dito. Pinapahalagahan din yung celebration, yung pag-celebrate ng small wins. O nga no, bakit kaya madalas nakakalimutan yun ng mga leader? Lalo na yung mga goal-oriented. Siguro kasi nakatingin lagi sa next big thing. O baka feeling di pa naman tapos. Pero ang point dito, pag hindi mo nire-recognize yung progress, gaano man kaliit, nakakaapekto sa moral. Parang walang katapusan yung hirap. So, mahalaga pala yung pag-recognize at pagpapasalamat. Hindi lang siya extra, kundi tool din sa leadership. O, spiritual leadership tools daw. Nagbibigay ng hope, ng energy. May suggestion pa nga na gumawa ng victory log. Isulat mo yung mga breakthroughs, answered prayers, small successes, para may babalikan ka pag down ka. Ang ganda niyan. Simple pero powerful. At last part na, yung legacy. Pangmatagalan. Ano raw gusto mong maalala sa'yo? Paano hinuhubog ng ginagawa mo ngayon yung legacy na yun? Hindi kasi siya automatic. Kailangan ng intentionality. Sino yung mga mini-mentor mo? Anong values ang binapasa mo? Kasi daw, ang tunay na sukat, hindi lang yung nagawa mo, kundi yung nangyari pag-alis mo. May concept pa nga ng multiplying courage. Hindi lang ikaw ang matapang, kundi nakakapag-raise ka ng iba pang matatapang na leader. May legacy map exercise para dito. At may priority filter din. Para masuri mo, itong bagong opportunity ba? Align ba sa mission mo? Sa legacy na gusto mo? Para iwas distraction. Grabe ang lalim. So, kung ibubuod natin lahat ng napag-usapan, ano kaya yung mga pinaka-key takeaway para sa mga nakikinig? Siguro, una, yung bagong tingin sa resistance. Baka confirmation yan. Pangalawa, yung fear as a signal, hindi enemy. Harapin mo with faith. Pangatlo, yung paggawa ng desisyon na may integrity. Balance ng analysis, counsel, faith, at patience sa timing. Pang-apat, yung pag-celebrate ng small wins. Importante yon. At panglima, yung pagiging intentional sa legacy. Hindi lang sa nagawa, kundi sa nahubog mo. Yung pag-multiply ng tapang. Panghuning hamon na rin sa'yo na nakikinig. May isang tanong dito sa dulo na parang, wow. Sabi, paano kung ang pamumuno sa gitna ng kahirapan ay hindi lamang iyong pasanin, kundi iyong itinakdang appointment o tungkulin? Grabe no. Pag-isipan mo raw, paano kung bawat challenge na yan, hindi lang random? Paano kung sadya yan? Isang appointment para lumago ka? Para ipakita mo yung tapang mo? Yung faith mo? Kung ganun ang tingin mo, ano kaya magiging response mo sa next resistance na darating? Aatras ka ba? O haharapin mo to bilang isang tungkulin na kailangan mong gampanan ng buong husay, tapang at pagtitiwala? Isang bagay na pag-iisipan hanggang sa susunod nating pagsisid.